Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Jay Ilacas at shout out kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Walang takot sa mga mata ni Ivory, ni kahit kay Titing natakot. Sa kabilang banda, may matinding pagnanais na gumalaw sa kanyang mga mata. Alam niya na ang labanang ito ay hindi maiiwasan. So, naghanda na siya. Walang dapat ikatakot, sa kabaligtaran, dapat itong yakapin ng may sigasig. Kung wala kang pagpipilian, dapat mong gawin ang pinakamagandang bagay kapag wala kang pagpipilian. Sa pag-iisip nito, mahinang uminom si Ivory, lahat, pumalit kayo. Oo, bagamat wala pang masyadong tao, ngunit sa oras na ito, hanggang ni Ayu ay mayroon pa ring hindi pangkaraniwang mataas na kapaligiran sa pakikipaglaban. Kung matatalo tayo, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating pagsisikap. Ang mga babaeng iniligtas natin ay mahuhulog din sa mas malaking kawalan ng pag-asa. So, for our own sake, or for them, I want to ask, payag ka bang mawala ng ganito? Sa mga salitang iyon, umiling ang iba pang mga kapatid. Siyempre hindi, walang sino man ang masunurin lamang na magbibigay ng bunga sa kaaway. Madam, tell me how to do it, awayin natin sila. Tama po ma'am, gawin nyo na lang po ang utos nyo. Nang makitang determinado ang lahat, nasiyahan si Ivory. Ang mga ito ay dahado, kaya ang pagpapakilos bago ang digmaan ay napakahalaga. Sa mga tuntunin ng psikolohiya at moral, sila lamang ang mga bagay na maaari nilang gawin, o magkaroon ng ganap na kalamangan. Tumango si Ivory, okay, pagkatapos ay lalaban tayo sa kanila hanggang sa dulo. Sa bawat minuto na nagpapatuloy kami, ang grupo ng mga kababaihan sa likod namin ay mabubuhay ng dagdag na minuto, at si Sanchen ay makakahinga ng dagdag na minuto. Oo, sabay-sabay na tugon ng lahat. Pagkatapos ng mga salita, sumugod na si Azuo. Bago pa siya makapagsalita, marahan na siyang hinailan ni Ivory sa likod niya. Suffice it to say, nakita nating lahat ang nangyari. Salamat sa iyong pagsusumikap, umiling si Azuo, walang mahirap, sayang lang at hindi na ako nakasama ng mga bastard na ito. Walang oras na sumagot si Ivory, dahil sa oras na ito, napatay na sila ng mga tropa mula sa ikalawang hanay. Mabilis na sinakop ng isang grupo ng mga tao ang pasukan ng lungsod. Ang kapitan ng pangalawang kolum ay hindi napigil ang mapangiti nang makita niya si Ivory at ang iba pa na nakatayo sa gitna ng kalsada. Lahat kayong mga bastos ay malakas ang loob kaya't naglakas loob kayong manggulo dito. Halika, dalhin mo ang lahat ng mga bastos na ito para sa akin. Agad na sumalakay ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Ngumisi si Ivory, at sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kanyang kamay. Boom! Biglang, nagliyab ang apoy sa paligid ng kapitan ng pangalawang koponan. Maraming itim na anino ang hindi man lang nag-react, at agad silang napalibutan ng apoy. Nang muli nilang gustong sumiklab, nagulat sila nang makitang napaliligiran na ng apoy ang kanilang paligid. Ito, saglit, kitang-kitang nataranta ang buong pangalawang kolum. Kayo naman. Itinuro ng pangalawang kapitan si Ivory, malinaw na balisa at galit. Damn it, napapaligiran silang lahat dito, hindi marunong sumuko itong grupo ng mga Hangul, how dare they be so presumptuous here. Ito ay simpleng hindi mabata. Ngumisi si Ivory, hindi man lang natatakot. Sa katunayan, nang pumunta si Azuo at ang iba pa para ipagtanggol ang pass, naisagawa na niya ang pangalawang plano kasama si Dauscar at iba pa. Ang tinatawag na pangalawang plano ay talagang napakasimple, iyon ay, ano ang dapat nilang gawin kung hindi nakalabas si Han Sanchen sa oras. Nakita ni Ivory ang pag-atake ng sunog sa oras na iyon, kaya mabilis niyang naisip ang kasalukuyang plano.
Apoy inaantok. Inutusan niya ang mga tao na mag-set up ng isang ambush halos sa mga nakapalibot na bahay ng buong Underground Dragon City. Kapag ang hukbo ng kaaway ay sumugod sa lungsod mula sa pass, agad niyang susunugan ang mga lugar na ito. Sa paglalagablab ng apoy, naniniwala si Ivory na tiyak na mapapahinto nito ang pag-atake ng kaaway. Bagamat ito ay pansamantalang solusyon lamang, naniniwala si Ivory na ito lamang ang kanilang solusyon sa ngayon. Scar, maghanda para sa aksyon. Oo, bagamat nandoon pa rin ang peklat, pagkatapos ng maikling paggaling, nakakalakad na o nakakatakbo itong mag-isa. Maghanda ka sa paghihiwalay. Ma'am, ingat po kayo. Kinakabahang udyok ni Scar. Sa katunayan, sa pagkakataong ito ang aksyon ay halatang mas mahirap para sa kanila, ngunit si Scar ay mas nagmamalasakit kay Evo kaysa sa kanyang sarili. Tumanggo si Ivory. Kaagad pagkatapos, siya ang nanguna. Tulad ng isang diwata, direktang lumipad si Ivory sa likod ng grupo ng mga tao mula sa himpapawid. Pagkatapos, hinawakan niya ang Jade Sword at tahimik na naghintay. Ikanaway din ni Scar ang kanyang kamay, at agad na kumilos ang mga natitirang disipulo. Sama-sama silang umakyat sa mga beam ng bahay, at pagkatapos ay tinutukan ang lalaking nakaitim sa apoy gamit ang kanilang mga busog at palaso. At ang ilang malalakas na tao ay direktang nagangat ng ilang malalaking bato. Ilagay. Sa malakas na sigaw ni Scar, sabay-sabay na pumutok ang 12 ng palaso, na pinaputukan ang lalaking nakaitim. Bagamat ang mga arrow na ito ay pawang mga ordinaryong arrow, ang mga hindi makatiis na bumaril sa mga arrow na ito ay pinaputok lahat ng mga makapangyarihang tao ng Chan Mobao. Ang lakas at matalim na kapangyarihan ng mga palaso ay likas na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Kaakibat ng tambak ng malalaking bato na gumugulong pababa, kahit na ang mga lalaking nakaitim ay talagang makapangyarihan, hindi nila mapigilan ang mga marahas na suntok at martilyo sa kanila. Biglang nagkagulo ang buong team. Ngunit sa kritikal na sandali ng kaguluhang ito, hindi tumigil ang pag-atake. Sinamahan ng isang paraan na sumabog sa kanilang pulutong, isang puting figure ang sumugod na. Bagamat ang kakayahan ni Ivory ay hindi kasing husay ng kay Han Sanchen, tiyak na siya ay isang top-notch expert na nag-iisa. Sa sandaling siya ay nasa anino, agad silang pinatay ni Ivory ng sapalaran, na pinilit ang lalaking nakaitim na baligtarin pa ang mundo. Ayo, Azuo, kung makakaligtas tayo, mabuti pa tayong magkapatid. Sa kabilang banda, kung hindi tayo makaligtas, itutuloy natin ang ating kapalaran sa kabilang buhay. Sigaw ni Scar. Kaliwat kanan ay tumingin sa likod, at tumanggo ng mariin. Patayin. Sa sumunod na segundo, sa pamumuno ni Scar, nakita nila ang kahoy na kariton na itinagol ng maaga, at sa ilalim ng takip ng kahoy na kariton, sumugod sila sa pinangyarihan ng apoy at direktang pinatay ang mga ito. Bigla. Kahit na ang buong pangalawang kolum ay may ganap na superioridad sa mga numero, sa ilalim ng pamamahala ni Ivory sa loob, Wow at Scar sa labas, ito ay nahulog sa kaguluhan ng ilang sandali. Bago pa man sila magkaroon ng panahon na lumaban, maraming sundalo ang bumagsak sa lupa. Kumalma ka, kumapit ka sa akin. Nagmamadaling sumigaw ang kapitan ng ikalawang hanay, pilit na pinapabalik ng loob ng kanyang mga nasasakupan. Habang siya ay sumisigaw ng malakas, ang buong ikalawang hanay ay nagsimulang dahan-daang patatagin ang porma sayon. Alam na alam ni Ivory na mangyayari ito sa madaling panahon. Ngunit wala siyang ibang mas mahusay na paraan. Hindi bababasa, na may ganoong epekto at ang kanilang muling pagsasaayos ng porma sayon, nagpatuloy sila sa loob ng 10 minuto. Ang natitira ay maaari lamang ipaubaya sa kalooban ng Diyos. Puff, puff, pagkatapos na matauhan ang taong anino, isa talaga itong bangungot para sa mga tao ni Ivory. Masyadong mataas ang kakayahan ng kalaban at napakaraming tao. Mabilis na nagbago si Scar at ang kanyang grupo mula sa mga umaatake sa mga tupang naghihintay na katayin. Maraming kapatid ang namatay sa kalunos-lunos na lugar. Bagamat nakapagpumilit si Scar kaysa sa iba na umaasa sa Golden Armor, ang kanyang mabibigat na sugat ay nagmukha pa rin siyang isang rhino na namamatay sa katandaan. Hindi lang siya agresibo sa lahat, ngunit ang kanyang malamaya na paggalaw ay naging mahirap para sa kanya na sumulong. Ang kaliwat kanan ay hindi gaanong mas mahusay, kahit na pinili nila ang back-to-back na labanan sa sandaling sumugod sila sa kampo ng kaaway.
Ngunit habang dumarami ang mga kapatid sa kanilang paligid, nagsimula na rin silang mag-isa. Ilang magkasunod na patalim ang tinaga sa kanilang katawan, halos sa isang iglap ay naging duguan sila. Ma'am, hindi na po kami makakatagal. Sinubukan ni Daoskar ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan ang pag-atake sa kanyang harapan ng buong lakas, ngumisi ang kanyang mga ngipin sa sakit at sumisigaw kay Ivory. To do quit. Napakataas ng cultivation base ni Ivory, kahit sa karamihan, nagawa niyang lumabas sa isang bilog na walang tao. Sa loob ng 1 metro ng bilog, walang iba kundi mga bangkay. Ngunit malinaw naman, kahit si Han Sanchen ay hindi makayanan ang pagkubkob, paano magagawa ni Ivory? Medyo kawalang ingat, naputol na ng espada ang braso niya, at bago pa siya makarecover, sinaksak ulit siya sa balikat. Malinaw, si Ivory ay pumasok na rin sa panahon ng kahinaan sa oras na ito, kung hindi, magiging imposible para sa mga lalaking nakaitim na ito na makalapit. Si Ivory ay hindi natatakot sa sakit, pati na sa buhay at kamatayan. Kinasusuklaman lamang niya ang kanyang sarili dahil hindi niya ito pinanghahawakan ng mas matagal na panahon. A bunch of trash, they are really bold and reckless. They just came to my underground Dragon City to make trouble, but they dare to attack us insanely. You really think your life is too long? Patayin sila, walang iwanan. Oo, kinuha ng lalaking nakaitim ang order, at akmang sasalakayin niya ang ilang natitirang tao. Ngunit sa sandaling ito, biglang umihip ang hangin. Napakaliwanag ng simoy ng hangin kaya hindi napapansin ng maraming tao ang pagkakaiba. Ngunit sa susunod na segundo, bigla silang nakaramdam ng hindi komportable sa kanilang mga mukha, at nang malapit na nilang abutin ang mga ito, malinaw na naramdaman nila ang isang pagsabog ng nag-aapoy na sakit sa kanilang mga mukha. Ang matinding sakit na ito ay halos napakasakit na ang lahat ng natangay ng hanging ito ay hindi napigil ang itapon ang mga sandata sa kanilang mga kamay at takpan ang kanilang mga mukha sa sakit. Ang pangalawang kapitan ay halatang nakaramdam din ng isang kapat ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang mukha, at sa ilalim ng proteksyon ng pagpapakilos ng hininga sa kanyang katawan, bumalik siya sa kanyang orihinal na estado. Tumingin siya sa paligid, ngunit saglit na kumunot ang noo niya. Ivory, Daoskar, Azuo Ayu at 3 iba pang miyembro ng Polar Bear Legion, kabuoang 7 tao ang nawala sa isang iglap. Bahagya niyang iniunat muli ang kanyang kamay, at may simoy ng hangin na humihip sa kanyang palad, at pagkatapos, ilang bagay na parang alikabok ngunit nagniningning na pulang ilaw ay nahulog mula sa kanyang palad. Sa sandaling hinawakan ng bagay na ito ang kamay, agad itong nasunog, na nagparamdam sa mga tao ng labis na sakit. Kung iisipin, ang simoy ng hangin ay nagdulot ng matinding pagkawalan ng lahat ng kanilang mga kapatid dahil sa mga kakaibang bagay na ito sa hangin. Agad siyang luminggalinga sa paligid, at halatang halata na walang ibang posibilidad para sa isang taong maaaring gumamit ng hangin para saktan ang isang tulad nito maliban sa isang super expert. Sino ang kontra? Bakit hindi ka agad magpakita? Malakas na sumigaw ang kapitan ng ikalawang hanay, hinawakan ang mahabang espada sa kanyang kamay, at malamig na tumingin sa kanya. Show yourself. Anong magagawa mo kung magpakita ka? Nang may panunuya, hinanap ng lahat ang kanilang reputasyon, ngunit biglang nakakita ng isang itim na figure na nakatayo doon sa hindi kalayuan sa kadiliman. Pagkatapos niyang tumawa, bigla siyang lumingon. Sa isang sandali, kahit ang pangalawang hanay ng libu-libong tao ay hindi napigil ang umatras sa takot. Han Sanchen. Paano ito posible? Hindi pa ba nakatakas si Han Sanchen? Nabalitaan ko na ang labanan sa hilaga ng lungsod ay mahigpit. Siya, paano siya, kakampi natin? Oo, ito ay simpleng, sadyang mapangahas. Sila ay nataranta at naguguluhan, at ang ilan ay hindi na rin maiwasang umatras muli. Ang mga lalaking nakaitim na ito ay talagang bihasa at may mga pambihirang kakayahan, kaya't malinaw na imposible para kay Han Sanchen na umasa sa kanyang sariling pagpigil upang yumanig ang larangan ng digmaan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga lalaking nakaitim na ito ay ganap na walang takot sa buhay at kamatayan. Nakalaban na nila si Han Sanchen, kaya natural na alam nila kung gaano siya kalakas. Naturally, ang ilang libong tao sa underground Dragon City ay biglang nawalan ng pag-asa. Malamig na tumawa si Han Sanchen. Ang mga tinatawag na kakaibang pakulo ng mga sundalo,
Ang gusto niya ay ang epektong hindi maisip ng kalaban. Siya ay baliw na pinigilan ng masamang mata ko, at bago siya umalis, sinabi niya sa masamang mata ko na huwag bawiin ang pag-atake sa pader ng lungsod hanggang sa pinakakritikal na sandali. Sa ganitong paraan, mas kumbinsido ang kabilang partido na gustong tumakas ni Han Sanchen mula sa Chanmo Castle. At kapag nangyari ito, hindi maiiwasang magpapadala sila ng malaking bilang ng mga tropa upang kabkuban at sugpuin ang kanilang mga sarili, upang ang underground na Dragon City ay lilito na lubhang walang laman. Sa oras na ito, ang biglaang pagbabalik ni Han Sanchen sa Carbine ay hindi maiiwasang mabigla ang kalaban. Ang kabilang partido ay malamang na hindi naisip na si Han Sanchen ay lilito dito sa oras na ito. Maraming bagay ang hindi mo maisip. Ang sarap pumatay ngayon lang, no? Ngayon, babayaran kita. Pagkatapos ng mga salita, biglang naging puno ng enerhiya si Han Sanchen. Ivory, tulungan mo akong bantayan ang pass. Dahil lahat sila ay pumasok na, isa sa kanila ang ibinibilang-bilang isa, at lahat sila ay kailangang mamatay dito para sa akin. Tumingin si Ivory kay Han Sanchen na puno ng emosyon, at tumanggo ng mariin, akin na. Alam niya na tiyak na pupunta rito si Han Sanchen para tulungan sila, at alam din niya na kailangang may kakayahan si Han Sanchen na sumugod dito para tulungan sila. Ito ang taset na pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa, at gayon din ang lubos na pagtitiwala ni Ivory kay Han Sanchen. Kaliwat kanan ay mahina rin na nakahandusay sa lupa sa di kalayuan, nakasandaw sa peklat at naghihintay sa apat na makahinga ng malalim. Pero kahit anong mangyari, may ngiti sa kanilang mga mata. Dahil malinaw na dumating ang kanilang backbone. Damn it, anong ginawa sa atin ng mga apo ngayon? Now, it's their turn. Nagkatinginan ang magkapatid, at saka ngumiti sa isa't isa. At sigurado, habang si Ivory ay lumipad patungo sa daanan at umupo sa kanyang upuan, si Han Sanchen ay nagpakita rin ng nakakatakot na panunuya sa oras na ito. Ngayon, bago at lumang sama ng loob, bibilanggan kita. Matapos ang mga salita ay bumagsak, si Han Sanchen ay lumipad diretso sa taong anino. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!